Ang pagkakalikha kay Adam o Adan alayhisalam ayon sa aral ng Islam, ang unang tao na nilikha ni Allah mula sa lupa at alabok na hinugis niya ng perpekto ayon sa mga paliwanag ng mga ulama or scholar ng Islam. Bago pa man hiningahan ni Allah si Adam ng kaluluwa, ang kanyang katawan ay nasa anyong hinubog mula sa putik at lupa, habang siya'y nakahiga at wala pang buhay or kaluluwa. Si Iblis ay lumapit at sinilip, tinapik, at pinasok ang katawan ni Adam. Ginawa niya ito upang makita kung anong uri ng nilalang ang lilikhain ni Allah. Nang makita ni Iblis na si Adam ay may lukab sa loob ng katawan, sinabi niya na ang nilalang na ito ay mahina at madaling tuksuhin. Mula noon nagkaroon na ng inggit at kayabangan si Iblis laban kay Adam, kaya nang dumating ang utos ni Allah na magbigay galang dito, tumanggi si Iblis or Shaitan, siya ay nagmalaki, nagyabang ang kanyang sagot. Bakit ako magpapatira pa kay Adam gayong ako'y mas mataas na uri? Nilikha mo ako mula sa apoy, nilikha mo naman siya mula sa putik. Dahilan ng kanyang pagiging suwail kaya isinumpa si Shaitan ni Allah. Pagkatapos hiningahan siya ni Allah ng kanyang espiritu kaya nabuhay si Adam. Siya ay ginawa unang propeta at ama ng sangkatauhan na pinagkalooban ng kaalaman higit sa lahat ng nilalang. Itinuro ni Allah kay Adam ang mga pangalan ng lahat ng bagay, patunay ng karunungan na ibinigay sa kanya. Pinag-utos niya sa mga anghel na magbigay galang kay Adam at sila'y sumunod, maliban kay Iblis, na tumangging magpasakop dahil sa kayabangan. Mula kay Adam nagsimula ang lahi ng tao, ang layunin ng paglikha ng tao. Na tayo ay nilikha hindi para sa layaw ng mundo, kundi upang sumamba at maglingkod sa ating tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aral dito, kahit bago pa man tayo ganap na likhain, alam na ni Allah ang ating kahinaan at lakas, ngunit binigyan niya tayo ng kaluluwa at kalayaan upang piliin kung susunod ba tayo o magpapadala sa tukso ni Shaitan.